Hello guys, welcome to this video. In this video guys, kukwentuhan ko lang po kayo ng personal experience ko po kay Home Credit, yes. Ang kwento ko pong ito ay para sa mga wala pa pong Home Credit, sa mga nagbabalak pong mag-apply sa Home Credit, or sa mga nakapag-apply na po kay Home Credit na disapprove. Baka po makarelate kayo kasi, ay si Bulol. Baka po makarelate kayo sa akin guys, okay? So, let's start to the beginning. Paano nga ba ako nag-apply kay Home Credit guys? Actually guys, kay Home Credit po talaga kasi sa app po niya is nako-confuse po ako. Nakailang alam mo yung nako-confuse po ako kasi tuwing ilalagin ko po siya sa ibang device, nagre-reset po yung aking profile. So ang tuwing nilalagin ko po siya sa ibang device, ang lumalabas lang po sa profile info ko is yung cellphone number lang po, nawawala po yung personal information na sinadmit ko kay Home Credit. Ewan ko po kung bakit, sa akin lang po ba nangyayari ito? So, may mga times po na nag-submit ako ng mga personal information ko kay Home Credit para sa evaluation po ng offer sa akin. So, ang first offer po sa akin nung nag-submit po ako ng information is nung nag-fill up po ako, nag-submit po ako ng ID, personal information, source of income, etc. Ang first offer po sa akin is 25k po, yes. And sa 25k, 'di ba, ang rules ni Home Credit is may offer sa iyo na product loan po 'yon, product loan. Kailangan mo siyang sadyain sa pinakamalapit na mall, yung mall na may mga Home Credit agent, if I'm not mistaken po. And then doon i-evaluate kung approve ka sa product na gusto mong kunin. So, ang nangyari po sa first offer po sa akin na 25k, nawala po yun kasi nung nilagin ko po yung account ko, yung Home Credit account ko sa kabilang device, nawala po yung offer sa akin. So, inulit ko ulit mag-submit guys, and then ang naging, para mabilis na kwento guys, no? Inulit ko ulit mag-submit ng personal information, and then ang offer na naman sa akin is 20k. And then, nung time naman na yun guys is, hindi ko siya mapuntahan kahit na merong pinakamalapit na mall dito sa amin, for example Ever Godesco Mall, Ever Commonwealth. Hindi ko po siya mapuntahan dahil nga po busy, maraming trabaho, wala po akong time na pumunta. Ang ginawa ko po is kinancel ko yung offer sa akin. And then nung time na akala ko may magkakaroon na po ako ng time para pumunta, nag-submit na naman po ulit ako ng sorry, ayaw makisama nitong ko guys, itong lalamunan ko, pasensya na po kayo. Nung the third time guys, nag-submit ulit ako ng dahil kinancel ko nga po yung 20k, di ba? Pangalawa po yon. Pang third time guys is nag-submit ulit ako ng kasi tuwing ika-cancel mo pala yung guys, tuwing ika-cancel mo yung approved na loan product sa iyo is mag-aano ka ulit, magsasubmit ka ulit ng yun yung nangyari sa akin guys, ewan ko lang po sa iba. Dahil dinilet ko po yung product loan offer sa akin na 20k, kinailangan ko ulit mag-resubmit ng personal information, source of income, etc., ID, ganyan, and then email address, ganon. Basic lang naman guys yung mga pag-fill up. Medyo tsaga-tsaga ka lang kasi medyo mahaba-haba rin konti. So nung time na nag-submit ulit ako for the third time guys, kasi akala ko may time na ako para pumunta. And then na-offeran ako guys ng 10k. O di ba, pababa ng pababa. Na-offeran agad. Ay hindi pa, 20k ulit yata, 20k for the third time. 25k sa first, 20k sa second, 20k sa third time. And then ang nangyari guys, hindi ko na naman pala siya mapuntahan. So dinilit ko na naman siya guys, And then nung nag-resubmit ulit ako guys, kasi yun nga, akala ko mapupuntahan ko. Na-approve ako guys sa for the fourth time, na-approve ako sa 10k, bumaba guys. Na-approve ako sa 10k. So, yung 10k na yun, sabi ko, anong mabibili ko sa 10k? Ang ginawa ko guys, agad-agad, kinancel ko siya. And then, nag-try ulit ako mag-resubmit. Fifth time na yata, for the fifth time, nag-try ulit ako ng mag-resubmit. Kasi nga po pag kinakancel na, kailangan mo ulit mag-submit ng mag-resubmit ng info mo details of info mo tsaka requirements. Na-approve ulit ako sa 10k lang ulit guys, 10k lang ulit. Kaya, ang ginawa ko guys, pinag-isipan ko muna, ano ba to, pupuntahan ko ba? Sabi ko 10k, anong product ang makukuha ko sa 10k? Ayoko naman sa mga product guys na mabilisan lang, at hindi naman mabilisan lang siya,
magamit, hindi tumatagal, ganun. Gusto ko yung gamit talaga na mapapakinabangan, di ba guys? And then, parang itong for the fifth times guys is, kinancel ko ulit guys kasi 10k nga, wala akong mabibili sa 10k na yan, sabi ko. So, for the 6 times guys, nag-resubmit ulit ako. Kasi nga nawawala, ewan ko po kung bakit nawawala yung aking doon, personal information. Tuwing kinakancel ko po yung offer sa akin, kailangan ko mag-resubmit ulit. 10k ulit. Hindi na bumalik sa 20k yung offer sa akin. Siguro may bad impact yung guys, may si Miss Bulol. Siguro may bad impact yung cancel ng ng approved loan product kay Home Credit. So, talagang 10k na lang talaga yung offer sa akin. So, dahil kahapon guys, July 1, kahapon, dahil pupunta po ako ng Ever Commonwealth, may sasadyain talaga ako doon. Isinabay ko na siya. Tsaka nung gabi na yan, June 30, doon ako nag-resubmit guys kasi alam ko talaga pupunta ako ng Ever ng July 1. So, sigurado man naman ako na may ma-approve sa akin na loan amount of product loan kay Home Credit, kaya nag-resubmit ako nung June 30 ng gabi. So, dahil July 1 may sasadyain ako sa Ever Commonwealth, kaya sabi ko maisasabay ko to. Yun na nga guys. Pinuntahan ko kahapon kasi July 2 ngayon guys. Bali kahapon ko siya pinuntahan. Pagdating doon guys, ang requirements lang naman kung ano yung ID na gamit mo kay Home Credit sa app, yun din yung gagamitin mo doon. Pagdating doon, yun din yung gagamitin doon. Ngayon, hindi ko alam guys kung anong naging problema dahil sa unang nag-entertain sa akin na Home Credit product, sa unang nag-entertain sa akin guys na Home Credit agent, parang okay naman na guys, okay, smooth yung transaction, ganun, smooth yung usapan, ganun. Nagtanong kung meron akong BPI account, sabi ko meron, kung kasi hindi naman ako active kay BPI, kung kailangan talaga si BPI, wala namang problema, magpopondo ako ng pera doon, ganun. And pasensya na sa sipon ko guys. Ano po yan guys, hindi talaga yan sipon, manirisom po talaga. And then nagpalit ng home agent guys, bali parang pinasa yung usapan namin sa isang kasi siya daw yung authorized, hawak daw niya yung na yon, ewan ko kung ano yon. Siya daw ang in charge doon guys, so yun pinasa sa isang Home Credit agent. And then ang nangyari, okay naman guys, and then hinanap yung ID ko, tinanong kung yung middle name ko, parang may problema sa middle name ko. Later ko na lang to na-realize guys, no? Dahil ang ginamit ko ng ID guys is yung ginamit ko sa app. So, siguro may na-confuse siya sa ko guys, sa middle name. Sana nag-ask na lang siya ng additional IDs kasi nung time na yun guys, napakarami ko pong dalang IDs. Later ko na lang na-realize guys, na baka yun yung dahilan kaya ako na-disapprove. Kasi nagtanong-tanong siya about sa ko guys, sa middle name. Kasi middle name ko sa ID is yung yung initial lang guys, hindi siya complete kasi yun yung advice sa akin sa post office. So later naisip ko dapat, kung naisip ko sana nung time na yun guys, dapat nilabas ko na lang yung napakarami kong ID, no? Kasi wala rin sa isip ko guys na hindi ko rin akalain na madi-disapprove ako guys Akala ko ma-approve ako guys. Kasi okay na Alam mo yung pagdating ko pa lang doon is pinag-aagawan na ako ng mga sales agent. Sabi ko 10k lang po ang offer sa akin. Pinag-aagawan ako yung kaway dito, kaway doon, dito. Ano bang hanap mo ma'am? Sabi ko wait lang po, excuse me lang po at makulit ang aking ilong. And then yun nga guys, pagdating ko pa lang doon is pinagagawan ako ng mga sales agent, ganyan. Sabi ko 10k lang po ang offer sa akin, Home Credit. Yes ma'am, okay lang yan ma'am, halika dito ma'am, ano bang hanap mo? Sabi ko, yung mapapakinabangan ko sana sa pag-edit, kahit tablet na lang. Cellphone ma'am, ayaw nyo ng cellphone? Naku, napakarami ng cellphone sa bahay, hindi na nga nagagamit, sabi ko. Kahit tablet na lang sana, kasi kailangan ko talaga yan sa pag-edit, sabi ko. Sige ma'am, sige, gawa natin ng parang ganito. Nandun ako kay Realme, hinanapan ako, may nakita ako guys na magandang specs, 12 inches, ganun. Mauubos na yung oras, so itutuloy natin to sa second batch. So ganun guys, and then huwag mong pansinin yung oras. And then guys, habang ini-entertain ako nung ini-encourage ako nung seller guys, nung sales agent na, ma'am, ito na lang kunin niyo ma'am, yung color. Nagtatalo kasi sila sa color kasi dalawa na lang yung available na color ng 12 inches na tablet na yun guys, na under of Realme, pero hindi ko makita yung Realme na pangalan guys. Kaya kinukulit ko sila kung Realme ba ang system noon.
So let's continue guys, at naubos na nga yung oras. So maraming pangyayari doon, konti guys, maraming konti ang pangyayari doon. Nagtatalo yung dalawang sales agent sa loob ng booth kasi dalawa na lang yung available na color sa 12 inches na tablet na napakaganda naman talaga ng specs niya guys. Kaso nga guys, 10k ang offer sa akin. Ang price ng tablet is 1099. Sabi ko, pwede bang mag-additional na lang sa down payment? Sabi ko, pwede naman daw, pwede, no problem daw. Hindi ko rin alam guys na baka isa rin yun sa sa impact bakit ako na-disapprove. Pero hindi guys kasi nagtanong na ako dun sa first agent na nag-entertain sa akin guys kung okay ba yun. Napag-usapan na namin kung okay ba yun, tapos chinek niya dun guys, chinek niya sa home credit app kung pwede ba yun na 10k yung offer sa akin, tapos kukuha ako ng product na 10 plus ang amount and then mag-additional down payment na lang ako. Ganon, parang i-down payment ko yung excess, ganon, excess price niya. And then dahil siguro may mga siguro baka minalas-malas lang ako guys, no? Kasi okay na yung first agent na nag-entertain sa akin guys Okay na eh. Tapos kumbaga nasa kalagitnaan na kami ng transaction, tapos bigla niya akong pinasa sa isang home credit agent. And then ito namang home credit agent na to, hindi naman siya masyadong nagtanong. Ang tinanong lang sa akin niya guys kung ano daw ang source of income ko, ano daw yung middle name ko. Siyempre yung source of income, di ba, ipinilapan na natin yan kay Home Credit App. Tapos yung ID, accepted din naman ni Home Credit App. Kasi yun din yung kailangan mong ipakita doon Kung ano yung ginamit mo sa Home Credit App na ID, yun din yung kailangan mong dalhin. Kung may problema pala sa ID, pwede naman sana siyang nag-ask ng additional IDs. Kasi dala ko lahat ng ID ko guys kahapon. And then may dala rin akong cash na pang down sana. Ang down payment sana nun guys is 3,300. So ready, agree na sana ako dun guys. And then nagtanong-tanong lang ako kung zero interest yung product. Yes daw. Basta may napagtanungan na rin ako sa baba sa una kong pinuntahan guys na ang sabi sa akin doon ng sales agent is basta 10k above daw po, 10k and above, zero interest na daw yun kay Home Credit pagdating sa product. And then yun nga, matuloy tayo dun sa pangalawang home credit agent na hindi ko alam kung anong naging problema guys, bakit ako na-disapprove, no? Kasi kung ID sana, napakarami kong dalang ID, pero ang pinakita ko lang guys na ID yung ginamit ko kay Home Credit. And then sa down payment naman guys, nag-agree na rin ako kasi may dala rin naman akong bala that time. And then ano pa ba? Yung source of income, di ba, na-fill up na natin yung kay Home Credit App, hindi rin naman siya masyadong nagtanong, di ba, ng details, hindi rin masyadong nagtanong. And then yung product is 10,999 guys. Ang approve sa akin is 10k, exact 10k. Willing naman ako guys na mag-add ng down payment or bayaran ko yung excess. Yun, hindi ko alam kung alin doon guys yung naging dahilan bakit ako na-disapprove. Pero alam nyo, sa totoo, maniwala kayo o hindi guys, no hard feelings, okay lang naman yun sa akin. Ang ko lang talaga guys, ang purpose ko lang talaga kahapon, kaya ako pinuntahan yun para magamit ko na yung offer sa akin ni Home Credit. Kasi nakailang cancel na ako guys, di ba? Nakailang cancel na ako hanggang sa nag-stick na lang sa 10k yung offer sa akin para lang magamit ko na sana. Yun lang naman yung purpose ko doon. Kaya nga, just in case na maghahanap sila ng down payment, nakahanda rin naman ako. So yun nga, hindi ko ina-expect na pwede palang approve ka sa app, tapos pagdating doon, ma-disapprove ka. Pwede palang ganun, pero hindi ko talaga alam kung ano ang naging dahilan. System generated daw guys, system generated daw yung approval. So wala tayong magagawa kung system generated. Pero syempre, may kinalaman, sigurado namang may kinalaman dun yung sales agent na nag-entertain sa akin, di ba? Kasi parang na-confuse siya sa ID ko, sana nag-ask na lang siya guys ng additional documents, di ba? Kasi halos lahat ng ID ko dala-dala ko nung time na yun guys. So hindi ko talaga alam guys kung anong naging problema, bakit ako na-disapprove. Pero sa maniwala kayo o hindi guys, wala akong sama ng loob. Yun, ang sama lang ng loob ko konti guys is nasayang yung oras ko. Yun lang guys, nasayang lang yung oras ko kasi alam mo na, masyadong mahalaga sa atin ang oras sa marami na tayong nagagawang trabaho, di ba? Pag yun lang naman ang medyo sa akin, yung nasayang yung oras ko. Pero okay lang naman guys kasi at least nalaman ko na ganun pala yun, na pwedeng approve ka sa app tapos pagdating doon disapprove ka. Ang sa akin lang naman sabi ko, ito si Home Credit, approve ako, tapos kailangan pang puntahan doon, madi-disapprove din naman pala. So yun lang guys, hanggang dito na lang guys. Ang sa akin lang naman guys is gusto ko lang ma-share ito para maging aware po kayo. Para halimbawa ganyan nga guys na may offer sa inyo, ang tip ko na lang siguro sa inyo guys based from my own personal experience is magdala kayo ng cash.
just in case. And then magdala na rin kayo ng additional documents guys. Halimbawang magka-problema yung ID na ginamit nyo sa app mismo is may backup kayong documents. So ang pagkakamali ko lang doon siguro guys, kasi wala rin naman sa isip ko, dapat pala nilapag ko na lang lahat ng IDs ko doon. Dahil napakarami ko po talagang IDs na dala-dala nung kahapon. So yun guys, magdala ng cash, magdala ng backup documents, mga IDs, multiple IDs, ganon. Tapos wala naman sila masyadong tinanong anong source of income ko. Kung ano yung sinabi ko doon sa app, yun din yung sinabi ko, di ba? And then yun guys, hindi ko alam. Pero may hinala ako guys na nandun din yun sa home credit agent na nag-assist sa'yo kung bakit ka na-disapprove. Kasi okay na yung unang sales agent na nag-entertain sa akin. Okay na kami. Pinasa lang kasi ako eh. So yun lang guys. I hope na kahit papano guys is may natutunan kayo sa video ito para sa mga magkakaroon, nagbabalak pa lang na mag-apply kay home credit at may ma-approve sa inyong product loan amount, and then balak nyong puntahan ito sa pinakamalapit na mall sa inyo na may home credit agent. So yun lang naman, awareness lang naman ang aking purpose sa video na ito. So guys, I hope na sana may maitulong din itong video na ito sa inyo. So thanks for watching guys. See you on my next video. Ingat po kayo.